Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mambabarang sa Pamilya. Makulimlimang hapon noong sandaling tumawag sa telepono ang kuya ni Hernan mula sa Amerika. Masaya si Hernan dahil matapos ang halos 4 na taon, makakasama na niyang muli ang paborito niyang kapatid sa kanilang 6 na magkakapatid. Bunsong anak si Hernan. Sumunod sa kanya si Rodel. Mula ng mangibang bansa si Rodel, hindi naging madali ang buhay ni Hernan. Nanirahan kasi si Hernan sa poder ng kanyang ama. Kasama niya rin ang isa pa niyang kapatid na mas matanda sa kanya ng halos 15 anyos. Ang kanilang panganay na si Rolly. Barumbado at pangit ang ugali ni Rolly. Lahat ng gusto nito ay nasusunod. Lalo pa nang magkasakit ang kanilang ama. Naging hari-harian ito sa kanilang bahay. Na parabang ito na ang nagmamay-ari ng lahat ng ari-arian na naroon. Walang magawa si Hernan kundi hayaan ng kanyang kuya Rolly. Sa tuwing kukontra kasi siya sa bawat desisyon ni Rolly, palagi lang silang nag-aaway at masakla pa nasasaktan pa siya nito. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Hernan na ang lahat ng kanyang kapatid bukod kay Rodel, lahat ng yon ay naghahangad sa yaman ng kanilang ama. Marami din kasing ari-arian na matandang si Ronaldo. May malawak itong lupain sa kanilang probinsya. Mga negosyo na pinakikialaman na rin ni Rolly. Meron din ito mga investment na nakaambang ipamana sa kanilang lahat. Noon pa man, inaasahan na ni Hernan na may posibilidad na mag-aagawan ang mga kapatid niya sa yaman. At yun na nga ang nangyari nang kausapin niya si Rodel sa kabilang linya. Nakababa na ako ng eroplano. Baka mga gabi na ako makarating dyan. Pero ano bang ganap dyan sa bahay, Hernan? Bumuntong hininga na muna ang binata. Palihim niyang sinilip sa sala si Rolly na abalang tinitingnan ng mga papel na hawak. Si Kuya Rolly, nire-review na yung shares natin kahit buhay pa naman si Papa. Hayok na sa yaman to eh. Buti nga uuwi ka na. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa siraulong yan. Hindi pwedeng lalamangan niya tayo dahil lang siya ang panganay. Wala nga siyang ambag sa pamilya eh. Nag-anak pa ng marami sa iba't ibang babae. Wisit. Nagawa pang bumuo ng 3 pamilya eh. Oh, kalma. Puso mo. Ang mabuti pa, mamaya na natin to pag-usapan pag-uwi. Pasensya ka na kuya ha. Hindi kita masusundo eh. Kailangan ako ni Papa dito. Alam mo naman, wala akong tiwala sa mga kasambahay na kinuha ni Kuya Rolly. O sige, mamaya na lang. Bantayan mo si Papa ha. Baka mamaya may gawin na masama si Rolly dyan. May kaunting ngiti ng ibaba ni Hernan ng telepono. Dumaan siya sa sala. Lalagpasan na lang sana niya si Rolly pero bigla siya nitong tinawag. Walang gana naman siyang huminto at hinarap ang nakatatandang kapatid. Uwi na raw ngayon si Rodel? Oo kuya. Hanip din no. Nakaramdam siguro na mamamatay na si Papa kaya uuwi na ang loko. Hindi naman siguro. Nag-aalala lang talaga siya sa kalagayan ni Papa. Hoy, hindi ako sanggol para hindi makapag-isip ng maayos ha. Huwag niyo akong gawing tanga. Anong nag-aalala? 4 na taon siya sa Amerika, tapos 1 taon na niyang alam na may sakit si Papa, ngayon lang siya uuwi? Ikaw bahala kung anong gusto mong isipin sa kanya. Sus! Kunwari pang mabait yaman lang din naman ni Papa ang habol. Weh! Napailing na lamang si Hernan. Hindi na niya kinontra pa ang kapatid. Batid niya na kapag kinontra niya pa yon ay mag-aaway lang silang dalawa. Umalis na lang si Hernan. Pinuntahan niya ang kanyang ama na halos 1 taon nang nakaratay sa higaan. Pinupuntahan lang yon ng mga doktor araw-araw. Gusto man ni Hernan na dalhin sa ospital ang kanilang ama pero ayaw ni Rolly. Mas gusto nito na sa bahay na lang dahil marami naman daw silang pera para sa home medication. Ngumiti ng mapait si Hernan.
hirap na rin siyang makitang nahihirapan ng ama. Dahil na rin kasi sa katandaan, naghalo-halo at sabay-sabay na ang mga sakit nito sa katawan. Mabuti na nga lang ay papauwi na rin ang isa pa niyang kuya. Nang sa ganon ay may titingin din bukod sa kanya sa kanilang ama. Lumapit ang binata at hinawakan ng payat na kamay na matanda. Nakakapa niya agad ang buto nito dahil halos butot balat na lang talaga yon. Pauwi na si Kuya Rodel. Di ba matagal mo nang gusto makita si Kuya? Wala siyang natanggap na tugon. Nanatili lang na nakapikit ang matanda. Paminsan-minsan lang din kasing nagigising yon. 1 o 2 beses lang sa isang linggo. Kamag-alala pa. Ngayon nandito na si Kuya Rodel, may magtatanggol na rin sa inyo laban kay Kuya Rolly. Nakaramdam ng kaunting kirot sa puso ang binata. Kahit na matagal ng gano'n ang kalagayan ng kanilang ama, hindi pa rin siya nasasanay. Hinahanap-hanap pa rin niya ang masigla, masiyahin at palabirong ama. Napalunok na lang siya ng laway. Batid niyang malabo na kasing makabalik sa dati ang matandang si Ronaldo. Ayaw man niyang isipin, pero sa puntong yun pa lang ay tinatanggap na niyang mawawala rin ang kanilang ama. Matapos niyang silipin ng ama ay nagtungo muna siya sa 3 palapag ng kanilang mansyon. Pinuntahan niya ang kwarto ni Rodel na maraming taon nang hindi nagagamit. Kada 1 beses sa 1 buwan, nililinis ni Hernan ang silid na yon. Pero sa tanghaling yon, meron siyang napansin. Teka, anong letra to? Nakatingin ang binata sa haligi ng kama. May mga letra kasing nakaukit doon na weirdo ang pagkakasulat. May pagkakahawig sa pangkaraniwang letra pero medyo kakaiba rin. Si Ate Roda siguro naglagay nito. Si Roda ang sinundan ni Rodel. Noon pa man, weirdo na talaga ang kapatid nilang si Roda. Kung ano-anong nakakatakot na bagay ang pinapanood nito. Mahilig din yung magbasa-basa ng mga hindi pangkaraniwang babasahin. Gaya na lang ng tungkol sa pambabarang. Tama, si Ate Roda gumawa nito. Kasi bago magkwarto si Kuya Rodel dito, si Ate Roda muna gumamit nito. Ay, nako, nakakamiss din si Ate Roda kahit na parang baliw-baliw minsan. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Sumapit na ang kinagabihan. Habang nagbabasa ng libro si Hernan sa kanyang silid, narinig pa rin niya sa sala ang pamilyar na boses ng lalaki. Sabik na binitiwan ng binata ang kanyang libro at tumakbo pababa. Nakita niyang nasa sala na si Rodel na dala ang isang maleta. Walang nagbago sa mukha ng lalaking si Rodel. Parang hindi man lang tumanda ang mukha nito. Kahit 4 na taon na ang nakalilipas. Sa halip, mas nagbuka yung bata. Nakakatawa mang isipin pero parang kasing edad lang din ito ni Hernan. Kuya Rodel! Malapad ang ngiti ni Rodel nang lingunin sa hagdan si Hernan. Agad na nagyakap ang dalawa. 4 na taon lang tayong nawala, parang mas lalo kang tumangkad ah. Siyempre, wala naman tayong laing bansot eh. Nasaan pala si Rolly? Nawala ang ngiti sa mukha ni Hernan. Tuwing maririnig niya talaga ang pangalan na yon, parang nasisira ang araw niya. Ay nako, buti nga't wala yun dito sa pagdating mo eh. Ayun, nandun yata sa sabungan. Nagwawaldas na naman ng perang hindi sa kanya. Sira ulo talaga yung taong yan kahit na kailan eh no. Di bali, wala naman akong pakialam sa kanya eh. Si Papa, nasaan siya? Nandun, nasa taas. Ilagay mo muna dyan ang maleta mo. Tara, puntahan natin si Papa. Umakyat ang dalawa. Pagdating nila sa silid ni Ronaldo, tuwang-tuwa si Hernan dahil saktong nakadilat ang kanyang ama. Pa, nandito na si Kuya Rodel. Pa, nandito na po ako. Dahan-dahang lumingo na matanda sa kanila. Tumigil ang tingin nito kay Rodel. Wala pang ilang sandali, nanginig na ang matandang si Ronaldo.
Nataranta ang magkapatid. Sa itsura na matanda kasi ay para itong inatake sa puso. Pa, anong nangyayari sa inyo? Pa! Nagmamadaling bumaba si Hernan sa ibaba para tawagan ang personal doctor ni Ronaldo. Laking pasasalamat nila sa Panginoon dahil nung mga oras na yon, papunta na rin pala ang doktor sa kanilang mansyon. Agad na naasikaso ang matandang si Ronaldo. Nakahinga sila ng maluwag nang sabihin ng doktor na nasa maayos ng kalagayan ng matanda. Dagdag pa nito, hindi pwede ang extreme emotion kay Ronaldo dahil maaari itong atakihin sa puso. Ayon pa rito, dala lang daw ng sobrang pagkasabik ang naging dahilan kung bakit nangyari yon sa matanda. Maraming salamat po, Dok. Tumango lang ang doktor at sumakay na rin ito sa sasakyan. Buntong hininga na lamang ang pinakawalan ng dalawa. Pakiramdam ko talaga, may pinapainom si Rolly para mas madaling mamatay si Papa eh. Tingin mo, gagawin niya talaga yun? Oo, napakasama ng ugali ng panganay natin na yan eh. Walang pakialam yan sa pamilya. Alam mo bang pinagbanta niya yung dalawa nating kapatid? Sinabi niya na kapag pumunta ang mga yun dito, ipapapatay niya. Talagang ayaw niya na may kahati pa sa mamanahin natin eh. Totoo ba yan? Saan mo naman nalaman? Nakausap kami ni Roda sa telepono bago ako lumipad. Ay nako, hayop talaga yan si Kuya Rolly. Kawawa naman sila Kuya Jess at si Ate Roda kung wala sila makukuha. Mga kapatid din naman natin sila. Masaol pa sa demonyo yung Rolly na yan. Diyos na ang bahala sa kanya. Mabilis lang ang karma, Kuya. Bakas sa mukha ni Rodel ang matinding galit para kay Rolly. Tinapik-tapik na lamang ni Hernan ang balikat ng kuya niya para kahit na papaano ay kumalma ito. Tumambay na lamang silang dalawa sa sala. Nag-inom sila sandali. Pero maya-maya lang nakita nila na pumasok na sa gate si Rolly. Agad na nag-init ang ulo ni Rodel. Sinalubong nito si Rolly at agad nitong sinuntok ang kapatid. Walang niya ka! Napakawalang kwenta mo talagang tao! Paano mo nagawang pahirapan si Papa? Aba, gago to ah. Humarang agad si Hernan sa kanila kaya hindi nakaganti si Rolly. Tama na yan! Ano ba? Maawa nga kayo kay Papa? Bakit nandito si Papa sa bahay sa halip na nasa ospital? Sinasadya mo ba talagang mamatay na lang siya, ano? Wala kang alam. Kararating mo lang dito, aasa ka ng ganyan. Wala kang galang ah. Nagulat na lang si Hernan nang biglang dumukot ng baril si Rolly. Nanlalaki ang mata nitong hinarangan si Rodel. Uy Rolly, wag! Nakikiusap ako sa iyo. Uminahon nga kayo. Huwag tayong dumating sa ganitong punto. Pakiusap! Itong bida-bida mong kuya eh. Sira ulo. Tuluyan ko na yan eh. Sige, iputok mo para malaman natin kung may magagawa yung baril mo, ano? Natigilan sila nang marinig ang sigaw na yon. Lahat sila ay napatingin sa gate. Isang babaeng may daladalang malaking bag ang naroon. Mahaba at medyo sabog ang buhok. Mukha na itong maraming anak kahit hindi naman nagkaroon ng asawa. Ate Roda, paano nyo nagagawa magpatayan ngayong kailangan tayong lahat ni Papa? Mga wala kayong puso. Lumapit ang babae at tinago ang baril ni Rolly. Wala namang nagawa si Rolly dahil ang totoo, tatakutin lang naman sana nito si Rodel. Aba, isa na naman ka ate. Hindi ako nagpunta rito para makihati sa yaman na pinag-aawayan nyo. Nandito ako para kay Papa. Sus! Nagkukunwari ka pa. Rolly, hindi lahat ng tao katulad mo. Gusto mo pariling kita? Uy! Ibaba mo yan! Takot ka pala eh. Umayos na kayo ah. Nauna nang naglakad ang babaeng si Roda. Napapailing na lamang si Hernan sa lahat ng nangyari. Pero laking pasasalamat na rin ni Hernan dahil kung hindi dumating si Roda, malamang sa malamang ay may pinaglalamayan na. Nagharap-harap ang apat sa sala. Nung una ay nagpapakiramdaman lang sila. Walang nagsasalita. Pero
Una nang binasag ni Rolly ang katahimikan para simulan ang usapan. Alam ko, kahit hindi nyo aminin, nag-aangad din naman kayo sa maiiwang yaman ni Papa eh. Kaya naman habang hindi pa siya patay, pinapaasikaso ko na sa abogado niya yung mga ari-arian na maiiwan at kung gaano kalaki ang shares ng bawat isa sa atin. Pero siyempre, dahil akong panganay, mas malaki sa akin. Di ba dapat ang hatian ng yaman dapat nakabase kung sino yung may kwentang anak? Malabo naman na ikaw yun, di ba? Malabo rin naman na ikaw at itong si Roda. Malabo rin. Yung dalawa nating kapatid na feeling mayayaman na rin, sobrang labo din dahil kinalimutan na nun si Papa. At itong si Hernan, sobrang labo na malaki mapupunta rito. Anak pa talaga to ni Papa? Bakit letter H nagsisimula yung pangalan? Di ba? Huwag ka masyado sugapa. Lahat tayo rito anak ni Papa. Kung anong meron ng isa, dapat pantay sa isa. Wala to sa kung sino ang unang anak. Pantay-pantay ang tingin sa atin ni Papa. Huwag kang pabida masyado Kagaya ng sinabi ko, bahala kayo sa pamanan na yan. Ibang ipinunta ko rito, hindi pera. Tiningnan ni Hernan ng maigi ang kanilang ate. Hindi nakikitaan ni Hernan ang pagiging sakim ang babae. Noon pa man, hindi na talaga mahilig sa pera si Roda. Bagay na kinagigiliwan noon ng kanyang ama. Kaya sa oras na yon, naniniwala siya na iba ang pakay ni Roda. Basta, hindi ako papayag na malaki ang makuha nitong si Rolly. Bukas na bukas din, kakausapin ko yung abogado ni Papa. Sisiguraduhin ko na walang makakalamang sa ating lahat. Kahit ikaw pa, Rolly. Tingin mo talagang papayag ako sa gusto mo? Kahit na anong gawin ninyong tatlo, masusunod ang gusto ko. Alam yan ng abogado ni Papa. Kaya kayong tatlo, umiyak na lang kayo. Isapakin ko kaya yung mukha mo. Oo. Kuya, tama na yan. Pag-usapan na lang natin ng lahat ng to kapag kasama na natin yung abogado. Hoy, Hernan, manahimik ka Wala kang alam dito. Napailing na lang si Hernan. Tumayo si Rolly at kumisi pa sa kanilang tatlo. Talagang masayang masaya pa si Rolly na iniinsulto sila. Sumakay ang lalaki sa sasakyan nito habang tumatawa ng tumatawa. Roda, Hernan, huwag kayong papayag na mangyari yung gusto ni Rolly Kapag yan ang nasunod, mas lalo masisira ang pamilyang to. Nakakatawa kayo. Buhay pa si Papa, pero nag-aagawan na kayo. Ate, hindi naman kami nakikipag-agawan Hindi lang kami sang-ayon na makukuha ni Kuya Rolly ang malaking parte. Kasi alam lang namin na mapupunta lang sa walang kabuluhan lahat ng mamanahin niya May punto naman si Hernan Pero kung ayaw mo talagang makisali sa amin, ikaw ang bahala. Basta kami, gagawin namin na makakaya namin para hindi magtagumpay ang si Rolly. Parang sumakit ang ulo ni Hernan noong mga sandaling yon. Dahil sa halip na maging maayos ang kanilang usapan sa yaman ni Ronaldo, tila mas magiging komplikado pa ang lahat. Kinabukasan ng umaga, naabutan ni Hernan si Roda na inaasikaso ang kanilang ama. May mga ipinapahid ditong langis sa katawan na matanda. Bagay na kinabahala naman ni Hernan. Ate, ano yung pinapahid mo? Hindi ba makakasama kay Papa yan? Langis to. Sabi ng doktor, wag daw kami maglalagay ng kung ano-ano sa kanya Hindi pwede yan. Hindi naman gamot ito ano pala yan? Binili ko sa albularyo. Kapag pinahid mo ito, hindi siya tatablan ng kahit na anong masasamang gawain na may halong itim na salamangka. Nagsalubong ang kilay ni Hernan. Nawirduhan siya sa babae. Hindi naman nabago sa kanya ang ganong ugali ni Roda. Pero hindi niya lang din talaga inaasahan na kahit na malalaki na sila ay naniniwala pa rin ito sa mga mahihiwagang bagay. Katulad ng ano? Sinakyan na lamang ni Hernan ang sitwasyon. Katulad na lang ng kulam o barang. Sandaling natahimik si Hernan. Nakikiramdam siya kung seryoso nga ba ang kanyang ate sa mga sinasabi nito. Malakas ang kutob ko, Hernan. May nambabarang kay Papa. Paano mo naman nasabi yan? May katibayan ka ba? Tumayo si Roda at lumapit sa bintana.
Nagsalita ulit ng mahinahon. Ramdam na ramdam ni Hernan ang pagiging malamig ng tinig nito. Bagay na naging dahilan para makaramdam ng pagkailang si Hernan sa babae. Naniginip ako nung nakaraan. May mambabarang kay Papa. Ito naman si ate. Sino naman ang gagawa niya kay Papa? Wala naman mambabarang dito sa atin. Hindi ko alam kung sino, pero nararamdaman ko mangyayari yon kapag wala na tayong ginawa. Ate naman, hindi naman totoo yung mga ganyan eh. Naiintindihan ko na mahilig ka sa mga ganyan, pero hindi natin pwedeng gawing biro o laro ang hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Hindi mo ako maintindihan, Hernan, pero pwede mo akong tulungan na protektahan si Papa. Ate, malala ng sakit ni Papa. Lahat kami rito, tanggap na ang mangyayari sa kanya. Hindi. May pag-asa pang mabuhay si Papa. Nilapitan ni Hernan ng kanyang kapatid. Inakbayan niya ito sa balikat at saka naglambing. Ang mabuti pa ate, ipagluto mo na lang ako ng champurado. Miss ko na yung masarap mong champurado eh. Tara na. Wala nang nagawa ang babaeng si Rhoda. Sabay na silang bumaba at nagtungo sa sala. Sumapit ang tanghali. Dumating ang abogado ni Ronaldo. Kasama nito si Rolly na noong oras na yun kampanting-kampanting umupo sa sofa. Nandito na si attorney. Mrs. Malinaw, pwede bang bigyan mo ng linaw yung utak nito mga kapatid ko mga hunghang? Ay, teka. Nasa si Rodel. Siya pa naman ang gusto ko makarinig ng lahat ng sasabihin ni attorney. Magkakaharap sila sa sofa ng mga sandaling yon. Nakadikwatro pa habang naninigarilyo si Rolly. Kung ibang tao ang makakakita dito, iisipin na hindi ito mayaman. Asal kalye kasi talaga si Rolly. Sa kanilang 6 na magkakapatid, si Rolly lang ang naiiba. Narito sa akin ang lahat ng papeles na ari-arian ni Don Ronaldo. At ayon sa mga iniwang sulat ng Don, malaki sa mga ari-arian niya ay mapupunta kay Rolly. Sandali lang, paano nangyari yun? Hindi nga yung makasundo ni Papa. Hindi ko rin alam. Basta noong kaya pang makabangon ni Don Ronaldo, nakita ko mismo na siya ang pumirma ng mga papeles na yan. Tumawa ng malakas si Rolly, parang abot hanggang langit ang ngiti. Hindi pa man nababahagi ang mga yaman, pakiramdam na ni Rolly na siya na ang nanalo. Kuya Rolly, umamin ka nga. Pinilit mo ba si Papa? O baka kinasabot mo itong si attorney para wala na talaga kaming magawa? Sira ulo ka ba? Tingin mo papayag yung si attorney na gawin ko siyang tanga? Abogado yan. Kung kasasabotin ko yan, pwede niya akong ireklamo. Tanggapin niyo na lang kasi na hindi kayo mahal ni Papa kahit na kayo ang mga mababait. Isa sa nakikita ko ring dahilan, si Rolly ang matagalan niyang kasama. Kaya kahit ayaw sa kanya ng Don, siya ang pinagkatiwalaan. Hoy, correction lang ha. Hindi naman sa ayaw sa akin ni Papa. Marami lang kaming hindi pagkakaunawaan. Hindi ko kikilalanin, ha? Napatigil ang sasabihin ni Hernan nang biglang mapasigaw si Rhoda sa tabi niya. Hawak ng babae ang cellphone nito habang umiiyak na nakatingin sa screen. Ate, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Si Jess, si Mila, wala na. Sa gulat ay napatayo si Hernan. Agad na tiningnan ni Hernan si Rolly. Masama ang tingin sa ipinukol nito sa kanilang nakatatandang kapatid. Agad din namang tumayo si Rolly at tinulak si Hernan. Ang sama mo makatingin ah. Bakit? Anong problema mo? Kapag nalaman lang namin na may kinalaman ka sa pagkawalan nila kuya at ate, magbabayad ka. Oh, attorney, nagbabanta oh. Anong kaso sa ganyan? Natigil lang ang girian ng dalawa nang tumayo na rin si Rhoda. Kailangan ko makita si Jess at Mila. Ano ba kasi nangyari ate? Pinarang sila. Parang may anghel na dumaan dahil biglang naghari ang katahimikan. Hindi makapaniwala si Hernan sa sinabi ng kanyang ate, habang si Rolly naman ay mukhang hindi kumbinsido. Hoy, Rhoda,
Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo ha. Manahimik ka. Wala kang alam. O baka nga may alam ka. Hoy, magdaan-daan kayo sa pagbibintang ha. Kakasuhan ko kayo. Hernan, samahan mo ko. Puntahan muna natin sila Mila. Nagmamadaling umalis ng mansyon ng dalawa. Sakay ng kulay itim na sasakyan. Tinahak nila ang daan patungo sa bahay ng isa pa nilang kapatid, si Mila. 4:00 na ng hapon na makarating sila roon. Kahit may kaya sa buhay si Mila, nakatira pa rin yon sa medyo liblib na lugar. Kaya naman naninibago si Hernan sa punto na naroon na sila. Hanggang dito na lang ang sasakyan natin. Hindi na tayo makakapasok sa loob dahil masyado nang malubak. Tumangon na lamang si Hernan. Nagtataka lang siya dahil mayaman naman ang ate Mila niya, pero sa ganung uri ng lugar piniling tumira. Sinimulan na lang nila ang paglalakad. Makalipas lang ang halos 15 minuto, nakarating na rin sila sa malaking bahay na kulay puti. Sa gate pa lang nakilala na ng mga kasambahay na umiiyak si Rhoda. Agad silang pinapasok sa loob. Nagmamadali silang nagtungo sa kinaroroonan ng silid ng babaeng si Mila. Pagtulak nila ng pinto, bumungad ang katawan ng babae sa kama. Inuuod na at may mga lumalabas pang kung ano-anong insekto sa katawan. Munti ka na masuka si Hernan. Buti na lang napigilan niya yun. Si Rhoda naman ay naiyak na lamang habang nakasandal sa haligi ng pinto. May mambabarang na gumugulo sa pamilya natin. May mambabarang! Nanginginig sa takot ang babaeng si Rhoda habang nakatingin sa kanilang kapatid na si Mila. Ibinaba na lang muna ni Hernan ang kanyang ate. Dinala niya sa sala sa baba at inasikaso din naman ito ng mga kasambahay. Nakausap ni Hernan ang mga katiwala ng bahay. Ang sabi ng mga yun sa kanya, gabi nang umuwi si Mila. Nangangati raw yun. Sandali raw yung naligo. Pagkatapos ay natulog na rin. Nagtaka na lang daw sila nang makakita sila ng maraming insekto na lumalabas sa ilalim ng pintuan. Yung pala, binarang na ang kanilang among si Mila. Naimasmasan na si Rhoda nung halos mag-iisang oras na sila roon. Kinuha na rin ng mga pulis ang katawan ng babaeng si Mila para imbestigahan. Natapos na rin silang kuhanan ng inisyal na salaysay. Tulala naman si Rhoda. Nakaramdam naman ng awa si Hernan para sa kapatid nilang binarang. Hindi malaman-laman ni Hernan kung bakit binarang ang kapatid nila. At ang masaklap pa roon, binarang din ang isa pa niyang kuya na si Jess. Si Jess, binarang din siya. Kagaya ni Mila. Binarang din siya. Aalamin ko kung sinong gumawa nito. Magbabayad siya. Nanlilisik ang mga mata ni Rhoda sa galit. Hindi naman alam ni Hernan kung ano ang kanyang gagawin. Pero sa kaloob-looban niya, parang dinudurog din ang kanyang puso. Dahil sa isang iglap, dalawa agad ang nawala sa kanilang magkakapatid. Makalipas ang ilang araw, nailibing na rin ang labi ni Mila at Jess. Hindi na binuksan ng mga kabaong dahil masyadong malala ang nangyari sa katawan ng dalawa. Nilamong kasi ng mga insekto ang laman at balat ng mga ito. Naging bungo na rin ang mukha dahil sa dami ng insektong kumain doon. Kumpleto sila magkakapatid na nakipaglibing. Lahat sila ay umiiyak maliban na lamang kay Rolly. Matapos ang libing ay umuwi na rin sila sa mansyon. Walang ano-ano, biglang sinapak ni Rodel ang kanilang panganay na si Rolly. Sa lakas ng pagkakasuntok ay natumba ang lalaki. Hindi pa nakontento si Rodel at sinipa niya pa yon. Kuya, tama na! Inawat ni Hernan si Rodel habang si Rhoda naman kay Rolly. Anong ginawa mo sa kanila? Ha? Anong ginawa mo sa kanila? Aba, pinagbibintangan mo ako sa pagkamatay ni na Jess at Mila? Tingin mo marunong ako mambarang? Huwag mo kaming gawing mga tanga rito. Pwede ka magbayad ng mambabarang para barangin sila. Noong nakaraan, nagsabi sa akin si Ate Rhoda na pinagbanta mo si Jess at Mila na kapag pumunta sila sa mansyon, may mangyayaring masama sa kanila. Bago mamatay si Jess,
Nagkausap kami sa phone eh. Sabi niya uuwi siya rito. Baka kaya sila namatay kasi nakaabot sa iyo yung balita na makikihati rin sila sa yaman ni Papa. Uy Rolly, ikaw lang huling nagbanta sa buhay nila. Wala kaming pwedeng ituro na salarin dito eh. Abay mga gago pala kayo eh. Kung gusto ko silang patayin, bakit ko pa sila ipababarang? Babarilin ko na lang sila para mas madali. Pero sinasabi ko na sa inyo, hindi ako ang nagpabarang o bumarang sa kanila. Huwag ka na magkaila. Ikaw ang nagpapatay sa kanila. Pinabarang mo sila. Pasalamat ka. Wala pang nagagawang batas para sa barang na yan eh. Pero itong tandaan mo, magsisisi ka sa huli. Tinulak ni Rolly palayo si Roda. Galit na galit nitong sinapak si Rodel. Kahit mamatay pa ako ngayon, wala akong ginawa sa kanila. Alam yan ng Diyos. Habang nagtatalo pang dalawa, biglang umalis si Roda at umakyat sa itaas. Sinundan naman din yun ni Hernan. Kailangan ni Papa ang langis na ito para hindi siya mabarang. Iniisa-isa na tayo. Hindi pwedeng pati si Papa ay madamay. Hinayaan na lamang ni Hernan ang ginagawa ni Roda. Naiiyak na lamang ang binata habang nanonood doon. Natigil lang sa ginagawa si Roda nang sumunod pala si Rolly doon. Tinulak nito ang babae. Lalong nainis si Rolly nang maamoy ang langis na nakapahid na sa binti ng kanilang ama. Ano bang ginagawa mo? Siraulo ka ba? Nag-hire pa ako ng tagalinis ng katawan ni Papa tapos ikaw, papahira mo lang ng kung ano-ano? Bakit? Bakit ayaw mo? Kasi natatakot ka na baka di tumalabang barang kay Papa dahil dito sa langis? Sinampal ng malakas ni Rolly si Roda. Agad din namang umawat si Hernan at inalalaya naman ni Rodel ang babae. Pwede ba? Yang kabaliwan mo, iwanan mo na kung saan ka man nanggaling. Hindi niya magagamot si Papa. Ang kailangan ni Papa, gamot! Wala nang lunas si Papa. Hinihintay na lamang natin ang oras niya. Pero kahit tanggap ko na ang mangyayari, hindi ko matatanggap na mamatay siya dahil sa barang. Isa pang banggit mo ng barang na yan. Papakaladkad na kita sa gwardya. Abay napakawalang iya mo rin talaga no, Rolly. Napalingon silang lahat sa matanda nang mapansin na gumalaw na yon. Sabay-sabay silang lumapit. Pa? Dumako ang tingin ng matanda kay Rodel. Bigla na lang itong naiyak at saka nanginig. Palagay ni Rodel, nakita nito ang pasa sa kanyang mukha kaya yun nagkaganon. Dali na natin si Papa sa ospital. Hindi pwede. Dito lang yan at tatawagin ko ang doktor niya. Tanga ka ba? Mamamatay na si Papa kung habang buhay siya narito. Alam nating wala ng pag-asa si Papa. Kaya huwag ka nang tatanga-tanga. Dito lang siya dahil yun ang hiling niya. Hindi nagpapigil si Rodel. Sinapak niya ulit si Rolly ng 2 beses. Nang bumalandra si Rolly ay pinatulungan na nilang buhatin ng matandang si Ronaldo. Mga buwisit! Bahala kayo sa buhay niyo! Isinakay nila ang kanilang ama sa sasakyan. Nakarating naman sila sa ospital. At dahil mayaman ay agad din naman silang naasikaso doon. Nasa pribadong silid ang matanda. Naagapan naman ang muntikan ng kamatayan ni Ronaldo. Kaya nakahinga sila ng maluwag noong mga sandaling yun. Hindi pa tayo nakaka-move on sa pagkawala ni Kuya Jess at Ate Mila. Tapos ganito pa ang mangyayari. Gawin natin ang lahat para hindi mabarang si Papa. Hindi pwede. Ito naman, puro barang nasa isip. Pwede ba mag-focus muna tayo sa kung ano yung dapat? Nanahimik si Roda. Mga ilang minuto lang lumabas ang doktor. Kinumpirma sa kanila ng doktor na maayos na ulit ang paghinga ng matanda. Pero isang bagay ang pinagtataka ng doktor. May nakita raw kasi mga insekto sa loob ng brief ni Ronaldo. Nang marinig yun ni Roda, bigla na lang itong pumasok sa silid ng kanilang ama. Sinundan naman agad ito ng 2 lalaki. Walang ano-ano ay sinuri ni Roda ang loob ng damit ng kanyang ama. At halos nanlumo ang babae nang makitang may mga maliliit na bukol sa tagiliran si Ronaldo. Bukol na merong insekto na umuumbok pa. Tila gusto nitong lumabas sa bukol na yon.
Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pinarang na si Papa. Nanlalaki ang mata ni Hernan. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Kailangan natin alisin sa ospital na ito si Papa. Uy, para ka naman sira eh. Kita mo nang hirap na hirap si Papa sa bahay eh. Ibabalik mo pa para mas lumalakas ang barang kapag ang biktima ay dinadala sa lahat ng lugar na may teknolohiya ng agham. Ate, iyak ka na naman eh. Lumalalim ka na naman eh. Ayos ka lang ba? Habang tumatagal, pawirdo ka na ng pawirdo eh. Makinig kayo sa akin. Pinarang na si Papa. Kailangan na natin siyang alisin dito. Nakikiusap ako sa inyo. Kung gusto niyo pang maagapan natin ng barang, ilabas natin si Papa rito. Kuya Rodel, ano sa tingin mo? Ay, kainis. Naawa na ako kay Papa. Pero sige, para matahimik na tong si Roda. Kasi, yan nga oh, paano papaliwanag yung mga insekto na yan? Agad na pinaasikaso nila ang paglabas. Kaso pag-uwi nila ng mansyon, nilalangaw na ang matandang si Ronaldo. Bagay na ikinagulat naman ni Rolly noong mga oras na yon. Oh, anong nangyari dyan? Pero hindi nila pinansin si Rolly. Diretso silang umakyat sa itaas. Hiniga nila ang ama sa kama. Dumistansya sila ng bahagya dahil dumadami na talaga ang insekto. Hindi natin dapat dinala si Papa sa ospital. Umepekto ang barang nang dalhin natin siya doon eh. Anong gagawin natin ngayon? Albularyo, tumawag ng... Mas lalo silang naalarma nang makitang nangingisay na ang matanda. Habang tila pinaglalaruan nyo ng mga insekto, hindi mapakali ang buo nitong katawan. Sinubukan nilang pigilan ang paggalaw ng kanilang ama. Pero hindi rin naman sila makalapit dahil na rin sa dami ng magkakahalong insekto. Wala na si Papa. Napatay sa barang si Papa. Nanlumo si Hernan. Kinikilabutan siya habang nakatingin kay Ronaldo. Kahit si Rolly na luko-luko ay nabigla rin. Sino ba kasing lintik na mambabarang na yan? Iyak ni Roda ang maririnig sa silid na yon. Dahil sa mga pagkakataong yon, tuluyan na ngang bumigay ang katawan ng matandang si Ronaldo. Sa pagkamatay ni Ronaldo, dito na opisyal na nagkabigayan ng parte sa yaman na naiwan ng kanilang ama. Katulad ng nakalagay sa habilin ni Ronaldo, mas malaki ang yaman na mapupunta kay Rolly. Pero may kaunting pagbabago dahil malaki-laki na rin ang mapupunta kay Hernan. Ang tanging naiiba lang ay si Rodel. Matapos i-cremate ang labi ng negosyanteng si Ronaldo, nag-usap-usap ang magkakapatid sa sala. Galit na galit si Rodel dahil sa hindi nito matanggap ang pagpaparte-parte ng yaman. Agagawa ng lahat ng to, Atty. Malinaw. Gawa mo ng paraan to. Hindi pwedeng itong siraulo na masama naming kapatid ang mas makinabang sa lahat. Umiling ang attorney sa kanila. Sir Rodel, yan ang nakalagay sa pinirmahang papel ni Sir Ronaldo. Wala na po akong... Bakit si Hernan? Nagawa ng paraan. Nabago ang shares niya, pero sa akin... Wala sa pinirmahan ni Papa ang pagbago ng shares ni Hernan. Ako ang nagbago nun. Naisip ko kasi na pwede ko namang taasan ang mapupunta sa kanya eh. Total, hindi naman siya kasing arugante katulad mo. Baguhin mo ito! Hindi ko kikilalanin ng mga nakasulat sa papel na yan. Kahit na umiyak ka pa ng dugo, wala nang magbabago. Ito ang gusto ni Papa. Wala ka nang magagawa doon. Preskong tumayo si Rolly at tumitit pa ito ng tabako. Attorney, halika na. Marami ka pang ituturo sa akin sa pagpapatakbo ng kumpanya ni Papa. Asar na asar si Rodel sa mga pagkakataon na yon. Pero wala pa rin naman itong magawa. Si Hernan naman natatakot siya kay Rodel. Sa itsura kasi ng mukha ng kanyang kapatid, para itong papatay ng tao. Matapos yun ay pumasok na lang muna si Hernan sa kanyang silid. Palaisipan pa rin sa kanya kung bakit nilakihan ni Rolly ang share niya sa mana. Samantalang kay Rodel naman ay walang dinagdag kahit na 5 duling. Napatitig si Hernan sa kisame.
Labis ang kalungkutan niya dahil sa pagkawala ng kanyang mga kapatid at ama. Nababahala na siya sa mga nangyayari. Wala siyang ideya kung sino ang maaaring gumawa ng pambabarang sa mga nabiktima. Hindi niya tuloy maiwasan na hindi isiping baka sila na ang isusunod nito. Diyos ko, tulungan niyo sana ako sa mga nangyayaring to. Sa kakaisip ng kakaisip, nakatulog na ang binata. Mahaba ang kanyang itinulog. Paggising niya ay umaga na pala. Masakit pa ang kanyang ulo. Lumabas siya ng kanyang silid. Narinig niya sa kabilang kwarto na parang may mga tao roon. Naglakad siya patungo roon. Pagsilip niya, nakita niya sa loob si Rhoda na may kasamang matandang babae. Ate, ano to? Pinapasuri ko sa albularyo kung anong klaseng barang ang ginawa kay Papa at kung sino ang bumarang sa kanya. Ate, igalang na muna natin ang pagkawala ni Papa. Pwede naman yan sa ibang araw eh. Hindi to pwedeng ipagpaliban. Kailangan na natin malaman kung sino ang mambabarang bago niya pa tayo maubos lahat. Kung ano-anong ginawa ng albularyo sa silid ng kanilang ama. Nagsindi ito ng insenso. Nagdasal ng Latin na hindi naman nila maintindihan. Hindi sigurado ni Hernan kung totoo bang may mapapala sila doon pero pinabayaan na lang niya. Ika nga niya sa sarili, wala namang mawawala kung maniniwala siya sa albularyo. Tumayo lang si Hernan sa gilid. Maububo na siya dahil sa nalalanghap na usok. Mga ilang sandali lang bumulong ang albularyo kay Rhoda. Nanlalaki ang mga mata ni Rhoda habang pinakikinggan ang sinasabi ng matandang babae. Anong sabi ng albularyo, ate? Hinawakan ni Rhoda sa magkabilang balikat ang binata. Nababahala itong nagsalita. Dito ka lang, may aasikasuhin lang kami ng albularyo. Wawakasan natin itong mga pangyayaring ito. Teka lang sandali. Sino nang barang kina Papa? Hindi na siya nilingon pa ng kanyang kapatid. Dire-diretso yung bumaba at naiwang mag-isa si Hernan doon. Napalibot na lamang ng tingin si Hernan sa buong silid ng kanyang amang si Ronaldo. Naroon pa rin sa kama ang mga bakas ng dugong dulot ng paglabas ng mga insekto. Pagsapit ng tanghali, sabay na kumain si Hernan at Rodel. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Rodel dahil sa napag-usapan tungkol sa yaman. Habang makakaharap, pinagmamasdan ni Hernan ang lalaki. Parang may nagbago kasi sa mukha ni Rodel na hindi niya matukoy. Kuya, namamayat yata yung mukha mo. Ayos ka lang ba? Na-stress ako eh. Baka yun ang dahilan. Gusto mo, atin na lang din tayo sa shares ko? Napatigil sa pagnguya ang lalaking si Rodel. Seryoso itong tumingin kay Hernan at saka ngumisi sandali. Ano ka ba? Iyo yun eh. Iba naman ang sa akin. Tsaka, kung bibigyan mo lang ako, di lalo ko lang naramdaman na talagang totoong si Papa ang may gusto sa sistema ng shares. Pero, kung sakaling magbabago ang isip mo wala namang problema sa akin, kuya. Napakabait mo talagang tao. Sige na, tapusin mo na yung kinakain mo. Aalis tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Aalamin natin kung anong ginagawa ni Ate Rhoda. Ha? Bakit? Anong meron sa ginagawa niya? Hernan, hindi mo ba napansin? Mula nang dumating si Rhoda dito, sunod-sunod na ang mga nangyaring ito. Tsaka di ba, si Rhoda lang naman ang weirdo sa ating magkakapatid. Siya lang naman ang may nalalaman dyan sa mga barang-barang na yan eh. Kuya, sinasabi mo bang? Oo, nag-iinala ako kay Rhoda. Pero bakit niya naman gagawin yung kina Papa? Simple lang, yaman, ganun. Sinabi naman ni ate di ba na wala siyang pakialam sa yaman na makukuha natin? Hernan, bata ka pa lang. Sa mga ganitong sitwasyon, talo mabilis maniwala. Siyempre, sinabi lang niya yun para maging kampante tayo na tayo lang maghahati. Ang hindi natin alam, baka naghihintay lang siya na magkapatayan tayo. Tapos, saka siya papasok. Napasandal si Hernan sa kinauupuan niya.
Napagtanto niya na maaring may punto nga ang kanyang Kuya Rodel. Hernan, tayong dalawa lang ang magkakampi rito. Hindi natin alam, baka si Rolly at Roda pala ang lihim na pinagtutulungan ako. Walang salitang lumabas sa bibig ni Hernan. Sa isang iglap, nagbago ang tingin niya sa babaeng si Roda. Pagkatapos kumain, maganda na sana sila sa pag-alis nang biglang dumating naman si Roda. Tumingin lang ang babae sa kanilang dalawa. Walang gana itong nagtungo sa sariling silid. Nagkatinginan si Hernan at Rodel. Nilalaman ng tingin na yon ang hinala na baka may kinalaman nga si Roda sa pambabarang. Sinundan ni Hernan ang kanyang ate sa taas. Kita niyang nakahiga na si Roda. Namumutla ang mukha. Nakatitig lang sa kisame. Aalis na sana si Hernan nang magsalita ang babae. Hernan, pinaghihinalaan mo ba ako? Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam na lamang ng kakaibang kilabot ang binata. Nagtindigan ang kanyang mga balahibo. Nakaramdam din siya ng panlalabig sa mga pagkakataong yon. Bumangon ang babae, binuksan din naman ni Hernan ng malawak ang pinto. Tama bang iniisip ko, Hernan? Iniisip mo na may kinalaman ako sa mga nangyayari? Hindi malaman ni Hernan kung ano ang kanyang isasagot. Nakatingin lang siya ng seryoso sa mata ng babae. Hernan, kung sa tingin mo ako ang bumarang kay Papa at sa dalawa nating kapatid, patayin mo na ako. Ayaw ko na rin namang mabuhay eh. Umiling-iling si Hernan. Kahit kailan, hindi niya kakayanin patayin ang kanyang kapatid. Hernan, nakikiusap ako sa iyo. Hindi pinakinggan ni Hernan ang pinagsasasabi ni Roda. Nagmamadali na lang siyang umalis ng silid na yon. Dahil masyadong magulo ang utak ni Hernan sa mansyon na yon, naisipan niyang lumabas na lang muna para makapag-relax-relax. Maghapon siyang gumala-gala sa kung saan. Nagtungo rin siya sa ibang lugar para kahit papaano ay makalimot sa lahat ng problema nila. Pagsapit ng gabi, nakaramdam na ng kaunting hilo si Hernan. Kaya pa naman niyang magmaneho kung kaya't pinilit pa rin niyang makauwi. Nang makaramdam ng gutom, tumigil siya sa isang restaurant. Pinarada niya nang maingat ang sasakyan sa tapat. Pagbaba pa lamang niya ng sasakyan, nakita na niya agad ang Kuya Rolly sa loob. May kausap yung matanda na pamilyar kay Hernan. Tiningnan niya pa yun ng maigi hanggang sa malaman nga niya na ang matandang yun pala ay ang albularyo. Nagtaka si Hernan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang matandang kausap ni Roda ay kausap na rin ni Rolly. Lihim na nagtago si Hernan sa gilid. Maya-maya lang, nakita na niyang umalis na ang matanda. Hinintay niya makalabas din si Rolly at dali-daling lumapit si Hernan at saka sinuntok ng malakas ang lalaki. Natumba agad si Rolly. Mahilo-hilo pa yung kumapit sa gilid ng sasakyan nito. Ano bang problema mong hampas lupa ka? Di ka ba masaya sa shares mo? Ha? Wala akong pakialam sa share na sinasabi mo. Sabi mo sa akin, kayo ba ang nagpabarang kay Papa at sa mga kapatid natin? Ha? Nasisira ka ba na bait? Umamin na kayo! Nakita mo akong kasama yung matandang yon, no? Dumura pa ng dugo ang lalaking si Rolly. Hindi ako nagpabarang kay Jess at Mila at mas lalong hindi ako nagpabarang kay Papa. Kinausap ko ang albularyo na yon kung ano mga sinabi niya kay Roda para alam ko kung sino ba talaga ang bumarang kay na Papa. Kasinungalingan! Baliw ka na yata eh. Nagtatanong ka tapos ayaw mong maniwala. Pareho na kayo ni Roda na may saltik. Sasapakin pa sana ulit ni Hernan ng lalaki pero nagulat si Hernan nang dumukot yun ng baril. Sige, subukan mo lumapit. Hindi na ako magdadalawang isip na paputakan ka. Napatigil si Hernan. Parang nawala ang tama ng alak sa kanya. Hernan, masama lang ang ugali ko pero kahit na kailan, hindi ko kayang pumatay ng kamag-anak. Alam mo, kung gusto kong patayin si Papa para sa mana, hindi na siya tatagal ng 1 taon sa mansyon. Isipin mo sana yan, hindi yung tatanga-tanga ka.
Matabog na pumasok ng sasakyan si Rolly. Pinaharurot noon ng sasakyan paalis. Dahil sa eksenang yun, mas lalong naguluhan ang utak ni Hernan. Hindi na niya alam kung sino kay Rhoda at Rolly ang may kagagawa ng lahat. Umuwi ng mansyon si Hernan. Naabutan niyang mag-isang nagiinom ng alak si Rodel. Inalok pa nga siya nito pero dahil nakainom na nga si Hernan ay tumanggi na siya rito. Mukhang nakainom ka na. Oo, kaunti lang. O sige, akit na ako. Nagtungo si Hernan sa kanyang silid. Agad niyang sinalampak ang sarili sa malambot niyang kama. Dinalo na siya kaagad ng antok. Kaya ilang minuto lang ay agad din siyang nakatulog. Dakong 3:00 na ng madaling araw nang magising siya. Nakakaramdam kasi siya ng tila may gumagalaw sa paanan niya. Pagdilat ng kanya mga mata, nakita niya si Rhoda sa dulo ng kama. Sabog-sabog ang buhok at parang inuuod na ang mukha. Agad na napabangon si Hernan. Makailang ulit niyang kinagat ang kanyang daliri sa pag-aakalang siya ay nananaginip lang. Pero ang lahat pala ng kanyang nakikita ay puro katotohanan. Ate Rhoda, anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa iyo? Nakakapit si Rhoda sa haligi ng kama. Hinang-hinayon. Hernan, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Tiningnan ng maigi ni Hernan ang itsura ng kanyang ate. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang mga uod sa mukha nito. May mga langaw na ring hindi mapakali sa katawan ng babae. Nung oras na yun, napagtanto ni Hernan na binarang na rin si Rhoda. Hernan, ako na ang sinunod niya. Ako na mamamatay. Pakiusap, tulungan mo ko. Bumagsak sa sahig ang babae. Naggapangan naman ang iba't ibang uri ng insekto mula kay Rhoda. Ate! Ate! Hindi na gumagalaw ang babaeng si Rhoda. Bagay na kinaalarma ni Hernan ang mga pagkakataong yon. Nagmamadaling tinungo ni Hernan ang kwarto ni Rodel, pero wala yun doon. Sa sala na niya natagpuan si Rodel habang natutulog sa sofa. Sakto naman nakapapasok lang ni Rolly galing sa labas. Kuya Rodel, gising! Uy, gising! Si Ate Rhoda, pinarang! Agad na napabangon si Rodel. Nalalaki naman ang mga mata ni Rolly habang ito ay nasa tapat ng main door. Wisit! Nagmamadali silang tinungo si Rhoda sa kwarto ni Hernan. Kaso huli na ng datnan nila yon. Pinagpipiyestahan na ng mga insekto ang payat na katawan ng babae. Nasuka-suka si Rodel sa kanyang nakita. Si Hernan naman ay napasandal na lang sa dingding at naiyak na lang din. Takot na takot naman ang reaksyon ni Rolly. Rhoda! Dahan-dahang dumako ang tingin ni Rodel kay Rolly. Alam na ni Hernan ang mangyayari, kaya bago pa man makalapit si Rodel kay Rolly ay inawat na niya yon. Ikaw ba nagpapabarang sa kanila? Ano ba kailangan mo? Nasa iyo na ang malaking parte ng yaman ni Papa. Hindi ako nagpapabarang sa kanila. Bakit ba kayo paulit-ulit? Ikaw lang naman ang may kakayahang makagawa ng ganyang kasamaan eh. Rolly, umamin ka na. Hindi ko nga sila pinabarang. Kahit patayin niyo pa ako rito, wala akong ginagawang masama sa kanila. Mag-ingat-ingat ka, Rolly. Dahil sa oras na malaman kong ikaw ang may pakana nito, ipapapatay talaga kita. Galit na umalis si Rodel. Tiningnan naman ni Hernan ng masama si Rolly. Nabalot na naman ng kalungkutan ng mansyon. Isa na namang miyembro ng pamilya ang nawala ng dahil sa pambabarang ng hindi pa nila matukoy na tao. Makalipas ang isang araw, tulad ng kay Ronaldo ay cremation na lang din ang ginawa para kay Rhoda. Hawak-hawak ni Hernan ang maliit na banga kung saan nakalagay ang abo ng babae. Tinabi niya ito sa altar kung saan naroon din ang abo ng kanilang ama. Mabigat para sa kalooban ni Hernan ang mga nangyari. Masyadong mabilis na nawawala sa kanya ang mga taong minamahal niya. Napatingin siya kay Rodel.
Nakaramdam siya ng kaba ng isipin na baka pati ang kuya niyang yon ay mawala rin. Tingin ko, kailangan na rin natin maghanap ng expert. Kailangan natin makumpirma kung may kinalaman nga talaga si Rolly sa pambabarang sa kanila. May kilala ka bang eksperto? Wala rin eh, pero susubukan ko maghanap. Inakbayan ni Rodel si Hernan at ngumiti ito ng mapait. Hernan, kung sakali mang ako ang susunod, pakiusap ko lang na panagutin mo ang may kagagawa ng lahat ng ito, ha? Huwag kang nga magsalita ng ganyan, kuya. Kailangan mo maging handa sa mga posibleng mangyari. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung kayang gawin ni Rolly. Bumuntong hininga na lamang si Hernan. Tinapik na siya sa balikat ni Rodel at saka iniwan na rin siya nito. Mag-isa na naman si Hernan sa mansyon. Dadalawan na lang din ang mga kasambahay dahil ang iba ay natakot na baka madamay sa pambabarang. Tiningnan na lang ni Hernan ng buo ang paligid ng sala. Napangiti siya nang maalala ang masasayang oras niyang kasama ang kanilang amang si Ronaldo. Habang nagmumuni-muni siya, biglang sumagi sa isipan niya ang albularyo na matanda. May naisip siyang ideya. Bagay na alam niyang maaaring makatulong para malaman kung sino ba talaga ang mangbabarang. Nagmamadaling tinungo ni Hernan ang kwarto ng kanyang namayapang ate. Hinanap niya ang cellphone nito at nakita niya yon sa ibabaw ng drawer. Walang lock ang cellphone ng babae kaya madali niya itong nakalkal. Nakita niya sa mga messages and text ng isang nagngangalang Rosita. Nang basahin niya ang mga mensahe nito, nakumpirma niya na yun nga ang albularyo na kailangan niyang makausap. Nagbihis agad si Hernan. Nagmamadali siyang sumakay sa sasakyan. Pupunta niya kasi ang address na nabasa niya sa text message. Pasado 4:00 na ng hapon nang marating ni Hernan ng barangay. Pinarada niya ang sasakyan sa labas ng barangay dahil masyado na masikip sa loob. Tinakbo na lang niya ang kalsada hanggang sa marating na niya ang isang bahay. Nagtataka si Hernan. Maraming tao sa tapat ng bahay. Meron ding kabaong na siyang pinaglalamayan ng mga taga roon. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtanong. Manong, sino pong patay? Ano pong nangyari? Agad na umandar ang kilabot sa sistema ni Hernan nang marinig na si Rosita ang pinaglalamayan. Ayon pa sa kanyang napagtanungan, binarang daw ang ali. Nang lalambot si Hernan nang bumalik na siya sa kanyang sasakyan. Wala na. Paano na to? Lugmok ang binata dahil pati ang albularyo ay binarang din. Hindi na niya alam kung sino pa ang makakatulong sa kanila. Para siyang sinakluban ng langit at lupa nang makauwi siya sa mansyon. Pagpasok niya ng sala, naabutan niya si Rodel na parang galit na galit. Hernan, saan ka ba galing? Si Rolly, opisyal nang hinawakan ng kumpanya ni Papa. Wisit, mas lalo mag-ahari-harian yung tokmol na yun dito eh. Gusto ko lang munang magpahinga. Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Rodel. Tila hindi nito nagustuhan ang naging tugon sa kanya ng nakababatang kapatid. Yan lang ba sasabihin mo? Kahit nakakaalarma na yung mga nangyayari? Hindi ba naiisip na baka tayo nang susunod na patayin niya? Dahil mas may kapangyarihan na siyang gawin yun ngayon? Alam mo kuya, gusto ko na lang di mamatay eh. Pagod na ako sa mga nangyayari. Wala na akong pakialam sa pera. Gusto ko na ng katahimikan. Hernan, makinig ka sa akin, uy! Sandali! Hindi na muling lumingon pa si Hernan. Walang gana siyang umakyat ng ikalawang palapag. Itinulog na lang niya ang sama ng kanyang loob. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkahimbing, isang pangit na panaginip ang kanyang naranasan. Nakikita niya sa panaginip ang isang anino na hugis tao. Nakaupo yun sa gitna ng malaking bilog na pinalilibutan ng mga kandila. Hawak-hawak ng anino ang malaking garapon na puno ng mga insektong tila gustong kumawala.
May mga salitang binabanggit ang aninong yon na hindi rin naman niya maintindihan. Maya-maya pa, mas lalong nabahala si Hernan nang makita ang larawan ng attorney na naroon. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Ang nakakatakot na tawa ng anino ng tila nagsisilbing mabigat na batong nakadagan sa dibdib niya. Nahihirapan na siyang huminga. Mabuti na lang, nagising siya bago pa siya tuluyang malagutan. Hingal na hingal ang lalaki. Habol-habol niya ang kanyang hininga. Tagaktak ang pawi sa kanyang buong katawan. Takot na kinuha niya ang rosaryo sa gilid ng kanyang kama. Panaginip lang pala. Panaginip lang. Pagtingin niya sa oras, madaling araw na naman. 5:00 na. Tahimik pa rin ang buong paligid. Nakaramdam siya ng gutom kaya naisipan niyang magluto ng makakain sa kusina. Pagbaba niya ng sala, saktong kararating lang din ni Rolly. Napatingin lang ng masama si Hernan sa kanyang kuya Rolly. Pinag-iisipan na naman niya ito ng masama. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Pansin ko, laging alanganin ang pag-uwi mo ah. May ginagawa ka na naman sigurong kakaiba. Iba tabas ng dila mo ah. Dahan-dahan ka sa pagsasalita ah. Pwede na kitang ipakulong ngayon. Wala na akong pakialam. Kahit patayin mo pa ako, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, malaman kung sino ang punyemas na mambabarang na yun. Hindi nakapagsalita si Rolly. Seryoso lang yung nakatingin kay Hernan. Hindi na lang din pinahaba ni Hernan ang usapan. Inisip na lang niya, mas maigi ng tahimik kesa magpang-abot sila ulit. Habang nasa kusina, palihim na sinisilip ni Hernan ang kanyang kuya Rolly sa sala. Hindi niya alam pero sa mga puntong yon, pakiramdam niya ay may mga nagbago na sa lalaki. Hindi niya lamang matukoy kung ano. Matapos magluto, ay bumaba naman ng hagdan si Rodel. Kakagising lang din ito. Nakatinginan pa nga ng masama si Rodel at Rolly, pero himalang hindi nagkasagutan ng dalawa. Kalmado ang oras na yon. Saktong-sakto para sa lamig ng klima. Kahit na papaano, nakaramdam ng kapayapaan si Hernan. Kapayapaan na alam niyang pansamantala lang. Kinaumagahan, maagang umalis ng bahay si Rodel. Naiwan si Hernan at Rolly sa mansyon. Abala lang si Hernan sa paglilinis ng sasakyan nang marinig nito ang mataas na boses ni Rolly. Naintriga si Hernan kaya lumapit siya ng bagya para marinig. Bakit? Ano ba nangyari dyan? Binarang? Nabitiwan ni Hernan ng hose na hawak-hawak nang marinig ang sinabi ni Rolly. Paglabas ni Rolly ay nagmamadali itong makasakay ng sasakyan. Parang naistatwa si Hernan sa kanyang kinatatayuan. Sumakit ng bahagya ang kanyang ulo sa kakaisip. Anong nangyari dun? Bakit nagmamadali yun? Natauhan si Hernan nang marinig si Rodel na nasa main door. May hawak ng tasa ng kape. Tumugon naman si Hernan nang nanginginig ang boses. Si attorney, wala na. Patay na rin. Binarang. Muntik nang maibugan ni Rodel ang iniinom niyang kape. Napalapit ito kay Hernan. Si attorney malinaw? Binarang? Hindi kaya si Kuya Rolly talaga ang bumabarang? Kasi bakit pati si attorney? Diba dapat matuwa pa siya kasi tinulungan siya ni Mrs. Malinaw na mapadali yung mga shares na mapunta sa kanya? Isa lang ang naiisip kong dahilan. Baka may nalalaman si attorney na ayaw ipaalam ni Rolly sa iba. Kuya, anong gagawin natin? Mukhang tayo nang isusunod. Napahawak sa baba si Rodel. Sandali nitong binitiwan ng kape at nag-isip ng malalim. Kailangan natin ikulong si Rolly. Kung siya nga ang nambabarang, kailangan niyang hindi makaalis sa isang lugar para hindi na siya makapambarang. Sa katunayan, hirap din namang isipin ni Hernan na kayang mambarang ni Rolly. Nakilala niya kasi ang lalaki bilang barumbado at loko-loko. Pero lahat ng detalyeng pinagtatagpi-tagpi niya at tanging si Rolly lang ang lumalabas na may ginagawang kababalaghan.
Hapon, sakto 5:00. Pinalis ni Rodel ang natitirang 2 kasambahay para sa gagawin nila. Hinanda nila ang storage room na siyang pagkukulungan nila kay Rolly. Dakong 6:00 na nang makabalik si Rolly ng bahay. Napansin ni Hernan na parang nababahala ang mukha ng lalaki. Umupo si Rolly sa sofa habang si Hernan naman ay nagtitimpla ng kape. Dala ang 2 tasa ng kape, pumunta siya sa sala at inilapag yun sa mababang lamesa. Totoo ba yung narinig ko kanina? Binarang si attorney? Masamang tingin ang pinakawalan ni Rolly sa kanya. Parang mananapak yun anumang oras na ito ay mapikon. Oo, binarang si attorney. Tapos ano? Ako na naman ang may kasalanan. Wala akong sinasabi Nagtatanong lang ako. Lumayas ka nga sa harapan ko. Wala ako sumud. Baala ka. Iniwan ni Hernan ang tasa ng kape. Pag-akyat niya ng hagdan, nakita niyang ininom yun ni Rolly. Wala pang 1 minuto, bigla na lang bumagsak si Rolly sa sahig. Umepekto agad ang gamot na inihalo ni Hernan sa kape. Agad na tinawag ni Hernan si Rodel sa kwarto nito. Mabilis nilang hinila ang lalaki patungo sa kanilang storage room. Itinali nila yon sa upuan. Nilagyan pa nila ng duct tape. Walang malay ang lalaking si Rolly. Tumutulo pa ang laway noon habang nakatungo sa upuan. Sigurado ka ba na hindi makakasama sa kanya yung hinalo ko? Hindi, pampatulog lang yun, Hernan. Ano, dito ka muna. Oh, saan ka pupunta? Kukuha ko ng gamit na makakapagpaamin dyan sa taong yan. Huwag mo sabihin na torturein natin tong si Kuya Rolly. Kung yun lang ang paraan para umamin siya, gawin na natin. Pero kuya, wala sa usapan natin yun. Ang usapan natin, ikukulong lang siya. Hoy, makinig ka sa akin ha. Si Rolly ang mambabarang. O kung di man siya, alam kong may kinakausap siyang tao para barangin tayo. At yun ang dapat nating malaman para makaligtas tayo sa gagawin niya. Sige na, dito ka lang, aalis ako. Teka, sandali. Mabilis na lumabas ang lalaking si Rodel. Naiwan si Hernan na nagbabantay kay Rolly. Umupo siya sa gilid. Pinagmasdan niya ng maigi ang kanilang nakatatandang kapatid. Tinuri niya rin ang katawan nito kung may mga maaaring marka na maging daan para makumpirma niya na si Rolly nga ang mambabarang. Pero wala siyang makita na kahit na ano. Kahit isa ay wala. Makalipas lang ang halos 15 minutos, hindi pa rin nakakabalik si Rodel. Buong akala ni Hernan ay sa loob lang din ng mansyon maghahanap si Rodel ng mga gamit. Pero nang hanapin ni Hernan ang kapatid sa mansyon ay hindi niya yun makita. Saan naman kayo nagpunta yun? Kainis naman Naalarma si Hernan nang marinig na nagsisigaw si Rolly sa storage room. Nagmamadali siyang tumungo roon. Galit na galit si Rolly. Kung makakawala lamang ito, ay baka pinagsasapak na siya nito sa muka. Bakit ako nakatali rito? Anong ginawa mo sa akin kanina, ha? Pakulam mo ako rito! Nang malaman mo, hinahanap mo! Pasensya ka na, pero kailangan kong gawin to, sabi ni Kuya Rodel Ha! Si Rodel ang may pakana nito? At ikaw, basta ka nalang sumusunod? Wala ka bang utak, ha? Bakit ka pumapayag sa gusto niya? Dahil ikaw ang mambabarang Napanganga si Rolly. Nabigla ito sa sinabi ni Hernan sa kanya. Hindi na nito maiwasang mapamura. Ay tarantado! Tingnan mo mukha ko. Mukha ba akong mambabarang? Mukha ba akong nagpapaniwala sa mga ganyan? Ngayon ko nga lang nalaman yung barang-barang na yan nung mamatay si Papa dahil dyan Mas pipiliin ko pang pumatay ng tao gamit ang baril kesa pumatay gamit yung barang-barang na yan. Pero ikaw ang tinuturo ng mga katibayan namin Pinagbantaan mo sila Kuya Jess at Ate Mila na wag uuwi rito kahit papatayin mo sila. Nang malaman mo na uuwi sila, bigla na lang silang nabarang. Napadalas ang paggising ni Papa. Naalarma ka na baka mabulilyaso ang lahat ng plano mo kapag nakapagsalita na siya. Kaya ang ginawa mo, binarang mo na siya kagad. Binarang mo rin si Atty. Malinaw.
Dahil ayaw mo magsalita siya tungkol sa totoong pinagparti-parti ng yaman ni Papa. Palagi ka rin alanganin na umuwi. Yun ba ang oras na kung saan ginagawa mo ang pambabarang? Abay gago ka pala eh. Hindi ko na alam kung paanong humantong na sa ganyan ang utak mo. Ano ba mga sinasabi sa iyo ni Rodel? Ha? Ang tanga-tanga mo. Bakit ka nakikinig sa kanya? Bakit hindi ka magsagawa ng sarili mong investigasyon para malaman kung totoong ako ang nambabarang? Paliwanag mo muna ang lahat bago ko maniwalang hindi ikaw. Gabi na ako umuwi dahil kailangan ko mag-asikaso sa mga negosyong iniwan ni Papa. Kung may alam ka sa negosyo, maintindihan mo ako. Kaso wala eh, kasi nga tanga ka. At oo, pinagbantaan ko sila Jess at Mila. Pero hindi dahil sa gusto ko lang mawala sila sa makikihati. Kundi dahil sila ang unang nagplano na patayin na si Papa para maghati-hati na tayo. At yung sinasabi mong nabahala ako kasi mapapadalas ang paggising ni Papa. Mali ka. Sa katunayan, mas pabor nga sa akin na gumising siya para malaman ko kung ano yung gusto niyang sabihin sa akin bago siya magkaganyan. Gustong sabihin? Oo, bago tuluyang mabaldado si Papa, sinabi niya sa akin noon na kahit na anong mangyari, wag na wag ko siyang dadalhin sa ospital. Hindi ko alam kung bakit, pero nakiusap siya sa akin. Pinagbigyan ko siya kahit na papano. May maganda rin naman kaming pinagsamahan ni Papa eh. Ang sabi pa niya sa akin, may isang tao na magpapabagsak sa kanya. Isang tao raw na kampo ng kadiliman. Hindi ko siya pinaniwalaan nun kasi putya naman. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan eh. Pero naalala ko, may huli pa siyang sinabi sa akin na hindi natuloy. Ano yun? Sabihin mo. Kilala niya raw kung sino yung taong palihim na may galit sa kanya. Hindi niya nasabi kung sino dahil hindi na siya nakapagsalita magmula nun. Hernan, alam kong masama akong tao sa paningin mo. Pero wala kang alam kung ano yung mga ginagawa ko para lang mapatagal ang buhay ni Papa. Wala kang alam sa nararamdaman ko habang nakikitang nahihirapan siya. Oo, masama akong anak. Pero habang tumatagal na nagkakasakit siya, natututunan ko siyang pahalagahan. Kahit na kailan, hindi ko inisip na patayin siya para mapadali ang pagyaman ko. Maniwala ka, Hernan. Hindi ako mambabarang. Hindi ako... Ha? Natigilan ang pagsasalita ni Rolly nang bigla itong maubo ng malakas. Sunod-sunod at parang nahihirapan na itong huminga. Mga ilang sandali lang may iniliwa ng insekto si Rolly. Sumukayo ng kulay berdeng dugo. Kuya, anong nangyayari sa iyo? Sinabi ko sa iyo, Hernan, hindi ako mambabarang. Hindi na nagdalawang isip si Hernan na alisin ang pagkakatali kay Rolly. Pag-alis niya ng tali, nakita niya pa ang ilang insekto mula sa likuran nito. Sabi sa akin ng albularong si Rosita, para maagapan ng barang, kailangan mapatay ang kandilang sinindihan ng mambabarang. Kapag hindi raw napatay ang kandila at kusa yung naupos, doon na mamamatay ang biktima. Hanapin mo ang mambabarang. Bilis! Mamamatay ako! Teka, saan ko naman nahanapin ang... Napatigil si Hernan nang may mapagtanto siyang isang bagay. Bigla niyang naalala na wala pala si Rodel noong mga sandaling yon. Nagtayuan ng balahibo niya nang maisip na baka nga si Rodel ang matagal na niyang hinahanap. Pagbaba niya sa sala ay nakasalubong niya roon ang lalaking si Rodel. Amoy kandila ang lalaki. Nakatinginan sila sa mata na parabang alam na ni Rodel na may alam si Hernan. Oh, saan ka pupunta? Kuya Rodel, totoo ba? Ikaw ang... Anong sinasabi mo? Tara na, papaaminin na natin si Rolly. Alam ko na ang totoo. Hindi mo na ako maluloko. Ikaw ang mambabarang. Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Rodel. Bigla na lamang sumilay ang nakakaloko nitong ngiti. Ngiting tila sa demonyo lamang makikita. Nahuli mo na ako. Hindi na ako magkakaila. Paano mo nagawang barangin ng mga kapatid natin at pati si Papa? Akala ko sa lahat ng kapatid ko, ikaw ang pinakamabuti. Paano ko nagawa? Galit! Galit ang punan ko. Dahil noon pa man, never akong tinuring na magaling ni Papa. Puro si Kuya Jess at Ate Mila lang. Kaya hindi ako papayag na ang yaman niya ay mapupunta kay Rolly. Sa akin lahat ang yaman na yun.
Sa akin lang! Pwede mo namang kunin ang iyo nang hindi ka gumagamit ng kasamaan ha. Itigil mo ng pambabarang mo. Pakiusap naman oh. 4 na taon ko itong pinag-aralan tapos uutusan mo lang akong tumigil. Tingin mo makikinig ako sa'yo, Hernan? Wala ka rin namang magandang dulot sa akin eh. Hindi yan totoo. Naging mabuti ako sa'yo. Kahit hindi mo ako pinapansin palagi. Naging wala akong pakialam. Matagal ko nang inaasam-asam to. Ngayong matutupad na ang plano ko, wala na makakapigil sa akin. Papakulong mo ako? Wala kang mapapala. Walang batas na nagkukulong sa mga mambabarang na katulad ko. Hindi kita hayaang magtagumpay sa kasamaan mo, kuya. Nag-isip ng paraan si Hernan nung oras na yon. Hindi siya nagpasindak sa nanlilisik na mata ni Rodel. Napagtanto niya na maaring sa basement ginagawa ni Rodel ang pambabarang. Kaya naman agad siyang tumakbo. Pero nahawakan siya ni Rodel sa damit. Hindi na nagdalawang isip si Hernan. Dinampot niya ang flower vase at saka hinambalo sa ulo ni Rodel. Mahilo-hilo ang lalaki. Sinamantala ni Hernan ang pagkakataon na yon. Tumungo siya sa kinaroroonan ng basement. Pagbaba niya, nakita nga niya roon ang mga kagamitan ni Rodel sa pambabarang. Walang pag-aalinlangan si Hernan na pinatay niya ang lahat ng kandilang naroon. Nakahinga na siya ng maluwag, pero naramdaman na lang niya na may pumalo sa likuran niya. Bumalandra si Hernan. Nakita niyang may hawak ng tubo si Rodel. Parang demonyo na ang mukha nito dahil puro kasamaan ang makikita roon. Pakialamero ka kaya papatay na lang din kita. Pinunasan muna ni Rodel ang dugo na umaagos mula sa ulo nito. Nasa aktong papaluin na ni Rodel ng tubo sa ulo si Hernan nang makarinig sila ng malakas na putok ng baril. Bulagta si Rodel. Nakita ni Hernan si Rolly na nasa pintuan na may hawak na baril. Dilat ang mga mata ni Rodel na malagutan na ito ng hininga. Patay ka na ring hayop ka. Natuldukan nila ang lihim na kasamaan ni Rodel. Nabuhay si Rolly dahil napatay ni Hernan ng kandila. Mula nang mamatay si Rodel, nalaman nilang hindi pala totoong nag-ibang bansa ang lalaki. Sumali lang pala yun sa isang organisasyon ng mga mambabarang. Lahat ng yun ay planadong ginawa ni Rodel para sa yaman. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin siya nagtagumpay. Walang nakulong sa dalawa. Lumabas sa investigasyon na self-defense lamang ang nangyari nung gabing yon. Dahil din sa mga nangyari, naging malapit sa isa't isa si Hernan at Rolly. Dito na napagtanto ni Hernan na bukod kay Roda, si Rolly pala talaga ang may malasakit sa kanilang pamilya. Hindi na nila may babalik ang mga buhay na nawala dahil sa barang. Pero ang iniisip na lang ni Hernan at Rolly, makakapagsimula na sila ulit ng kanilang panibagong buhay. Sa karanasang yon, napagtanto ni Hernan na kung minsan ang demonyo ay nag-aanyong anghel lang pala. At ang anghel naman ay nagmumukhang masama ng dahil sa demonyo. Wakas!